kabataan. Narito kami upang ibahagi sa inyo ang kaibahan ng kasal at pista noon at sa kasalukuyang panahon. Tama! Ako si Beatrice Ablon. At ako naman si John Mar. Kami ang inyong mga kasama sa paglakbay tungo sa nakaraan. Araw ng mga kasal. Ito ay sinasagawa ng dalawang magkasintahan na pinag-iisang dibdib. Para ipahayag ang pag-iisang bibig ng dalawang magkakaiba ang anyo ng pagdiriwang at tradisyon sa bawat lugar sa mundo. At kadalasang ayon sa kultura, pangkat etniko, pananampalataya, paniniwala, lahi at bansa ng mga ikinakasal. Tama. Maraming pagkakaiba at pagkakaiba sa seremony ng kasal noon at ngayon sa aspeto ng kultura at tradisyon. Noon, ang kasalan sa Pilipinas ay makikitang isang sagradong pamamaraan na ginaganap sa simbahan at magarbo-magarbo ang lahat sa pagdiriwang na ito. Ngunit noon, naging isang kultura ng mga Pilipino ang pagkakasunduan ng mga magulang ng mga ikakasal na sa huli ay hindi minsan gusto ng dalawang nadawit. Nanaisip mo ba ang kasal sa taong hindi mo pagkakalala? Yan ang tanong. Sa kasalukuyang panahon, hindi na masyadong naisasagawa ang kulturang ito. Sapagkat sa modernong panahon, ngayon ay malaya nang nakakapili ang isang tao sa kanilang gusto at kung sino man ang napupusuan nila. Nauuso na rin ang pagliligawang hindi na sa pamamaraan ng panghaharana, kundi sa pamamagitan ng pagte-text, internet at sa Facebook na nag-uusap ang dalawang magkasintahan. Dahil sa ating modernong panahon, usong-uso ang ganitong pamamaraan ng panliligaw, kumbaga'y nakikigaya tayo sa mga ibang bansa o nakikiteke na rin tayo sa kanila. Kaya naman ang lumang paraan ng pagkakasunduan ay hindi na uso, bagamat mayroon pa rin nagsasagawa nito, ngunit hindi na ganong kalimitan ang pangyayaring ganoon. Habang ang mga pamahiin ng araw ng kasal ay mga ito. Kung uulan raw ng umaga ng kasal mo, ipinapayo ang pagsasabit ng rosaryo sa sampayan at siguradong sisikat ang araw sa oras na iyong kasal. Kinakailangan maunang dumating sa simbahan ang lalaking ikakasal sa kanyang bride upang maiwasan ang malas. Huwag hahayaang mahulog ang belo at aras, higit lalo ang mga singsing bago mo ito maisuot ng ikakasal sapagkat magdudulot daw ito ng kamalasan sa buhay ng bagong mag-asawa. Kapag natapakan ng bride ang paa ng groom habang sila'y sumasayaw, maa-under daw dito habang buhay o madodominahan ng babae ang asawang lalaki. May mga makukulay na parada, mga makatutubong seremonya, sayawan, pagligsahan at masaganang handaan. At dahil nagkaroon ng pamahiin na sinusundan ng mga Pilipino upang makamit ang sinasabing perfect wedding, marami sa atin ang mga nag-iingat at naniniwala sa mga pamahiin. Wait lang. Wait lang. Ayos. 1, 2, 3, go! Tatarin